So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kabamay. So once again, this is Mamay Love Advice para mag-share na naman sa inyo ng ilang mga tips tungkol sa inyong buhay, pag-ibig. So at this moment of time, shout out muna natin yung ating ilang mga solid commentators, solid na fans nitong ating channel. So yung mga nagko-comment dyan, try nating i-shout out. Anyway, ito ay ilan lang sa ating mga solids na nagko-comment palagi and sana po ay mag-comment din kayo para ma-shoutout next video. Okay? So mega shoutout unang-una kay React Vlogs from Riyadh. Thank you po for always watching. Kay Jasmine, okay, from California. Also kay Del Aliza. Okay, thank you po for commenting. Kay Rajay Malin. Kay Marlene, Annalyn Velasco, Lee Paris, YouTube, kay Divine Acantillado. Ayan, so mega shoutout po sa inyong lahat mga kamamay. Thank you po for always watching our vlogs and always commenting on our video. So wag po sana kayong hihinto or magsasawa na panoodin yung mga videos na aking i-share. Sigurado ko at alam ko, na-feel ko na meron kayong mga pinagdadaanan sa inyong mga buhay pag-ibig, which is welcome naman po ako na pakinggan kayo, alamin, o pwede nyo rin akong tawagan or kausapin para malaman ko rin kung ano ang inyong pinagdadaanan. Pag-usapan po natin yan. Sa mga gustong magpa-love advice, nandito po ako para sa inyo. Okay? So, at this moment of time, ang magiging topic natin is kung paano ba pababalikin ang isang lalaki gamit ang no contact rule. Ibig sabihin, paano babalik ang isang lalaki sa iyo gamit ang iyong paglayo sa kanya. Sa pamamagitan ng paglayo mo sa kanya, paano ba ang dapat gawin para manumbalik siya sa iyo. So, wag natin ito masyadong patagalin. Ano yung unang dapat mong gawin? Huwag mo siyang i-block kahit sobra kang nasaktan or nasasaktan. Kamamay, bakit hindi ko ibablock? Sinaktan na nga ako eh. Nagloko na nga eh. Gumawa na nga ng pagkakamali sa akin. Bakit hindi ko pa ibablock? Para saan pa? Alam niyo mga kamamay, kung ibablock niyo ang isang lalaki, tapos na ang inyong koneksyong dalawa. So magagamit mo pa ang social media para ang isang lalaki ay mag-realize o para ang isang lalaki ay mag-isip na dapat kanyang balikan, na dapat kanyang mahalin muli. Paano nga kamamay? Paano? Sinaktan na nga niya ako eh. Tipong ayoko nang makita niya. Okay, ang pagluha ko, ayoko nang makita niya yung pagdurusa ko sa kabila ng ginawa niya. Pwede mo namang hindi ipakita sa kanya eh. Bakit ka magpo-post? Okay, bakit mo ipapakita sa kanya? Bakit mo ilalagay sa social media yung nararamdaman mo? Kung umiiyak ka, kung nasasaktan ka, makikita talaga niya yan. Bakit hindi ka nalang manahimik? Tanggapin mo yung katotohanan. Kung mahal mo pa siya, huwag mo siyang i-block. Magagamit pa natin yan. At kung paano gagamitin, sa kabila ng mga nangyari mga kamamay, huwag mo siyang sisihin. Okay? Kung nagloko siya, laging iisipin mo na nasa iyo ang pagkakamali. Okay? Kasi kapag inisip mo na nasa kanya ang pagkakamali, parang hindi mo na siya mahal pagka ganon. Kaso mahal mo siya. Ang gagawin natin dito, pagsisisihin natin siya. Ang gagawin mo, sige, umiyak ka ngayon, magmukmuk ka ngayon, pero dapat may hangganan. Dapat kung sabihin natin isang linggo mo lang gagawin yon, isang linggo lang dapat gagawin yon. Kung dapat isang timba lang ang iluluha mo, dapat isang timba lamang. Pagkatapos niyan, tama na. Kung mahal mo ang isang lalaki at gusto mo siyang bumalik sa iyong muli, kailangan ipakita mo na masaya ka. Ipakita mo na hindi ka affected. Alam kong mahirap yan. Magkunwari ka pero dapat kayanin mo. At binibigyan mo ng pansin na bigyan ang sarili mo ng respeto para lumayo at ipakita sa kanya na kaya mong mag-survive kahit wala siya. Ngayon, saka mo gagamitin ng social media para i-update siya without saying hi, without sending him a message. Hindi dapat ganun Hindi mo siya kakamustahin or hindi mo siya dapat bigyan ng update sa pamamagitan ng pag-chat. Bibigyan mo siya ng update sa pamamagitan ng pag-upload mo sa social media. After na ma-overcome mo yung sakit. Okay? Pero nung ma-overcome mo, mahal mo pa rin siya eh. Mag-improve ka, magpaganda ka, mag-ayos ka, ayusin mong status mo, maghanap ka ng trabaho, ipakita mo na sa kabila ng mga pangyayari
lalo kang gumanda, lalo kang sumeksi, lalo kang sumarap, lalo kang mas nagpursige sa buhay mo para makita niya na dapat kanyang balikan, na dapat kanyang ipaglaban, na dapat kanyang hindi baliwalain, na dapat siyang lumapit muli sa iyo dahil sa nagbago ka na, dahil sa nag-improve ka na. Kung talagang mahal at totoong mahal mo siya, gawin mo yung mga bagay na yan. Hindi po pwedeng hindi mo po pwedeng i-block agad siya Kasi gagamitin pa natin yung social media para makita niya kung ano ang kanyang sinayang. Sa pagkakataong yon, kapag ka masyado ka ng maunlad, kapag ka masyado ka ng maganda, kapag ka maayos na ang sarili mo, maayos na ang lahat-lahat sa iyo, doon natin siya muling pababalikin. Kusayang babalik mga kamamay. At doon sa pagkakataong yun mga kamamay, kapag ka bumabalik na sa iyo ang isang lalaki, doon mo siya medyo i-challenge. Huwag mo agad pababalikin, i-challenge mo muna siya kung talagang nagbago siya, kung talagang mahal ka rin niya. Baka kasi mamaya, masyado ka na nagpabaya sa sarili mo, masyado mo na siyang napabayaan, o kaya naman, hindi ka nakagaya ng dati. Di ba? Masyado ka ng losyang, kaya rin ng isang lalaki minsan, lumalayo, mahanap ng iba kasi nasa inyo rin yung problema. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kamamaya, huwag niyo muna siyang i-block kahit sobra na kayong nasasaktan. Makakatulong yan para mapabalik natin ng isang lalaki in the near future. So number 2, hayaan mong makita niya ang present status mo. Yes, gaya nga ng sabi ko mga kamamaya, nasa inyo ang pagbabago. Nasa inyong mga kamay kung papaano nyo muling ibabangon ng sarili ninyo. Hindi kesyo nasaktan kayo, hindi kesyo iniwan kayo, hindi kesyo pinagpalit kayo, hindi na kayo mag-aayos ng inyong sarili. Ipakita nyo ang present status ninyo ngayong maunlad na kayo. Huwag niyong sayangin ang panahon sa kaiiyak. Huwag niyong sayangin ang oras sa pagmumukmok at sa pagtitiis na pahirapan ng inyong sarili. Yung iba dyan, sa sobrang nasaktan, hindi na kumakain nakakalimutan ng kumain Kaya ang naging resulta, ayun, nagka-ulcer, nagkasakit, lalong hindi binalikan dahil nakaratay, naka-confine, di ba? Kaya ang sinasabi ko sa inyo mga kamamaya, mag-improve, magsumikap, ipakita nyo na mas lalo kayong umunlad at ipakita nyo ang present status ninyo sa kanya para magsisi at bumalik sa inyo ang isang lalaki. Okay? Dapat kayong mag-no contact rule pansamantala para makita nyo ang halaga ng oras na ibinigay sa inyo ng isang lalaki. Kaya sila ay lumalayo, kaya sila ay nagno-no contact rule din sa inyo para mabigyan nyo ng panahon ng inyong sarili ng respeto, na mag-ayos, na unahin muli ang inyong sarili. Para sa pagbalik ng isang lalaki, kung babalik pa, makita niya na malaki yung pagbabago ninyo. Di ba? Kaya ngayon pa lang mga kamamay, ayusin nyo ng sarili nyo at ipakita nyo ang inyong present status sa pamamagitan ng pag-upload online. So next, kailangan ipakita mo na mas mataas ang pride mo kesa sa kanya. Yes mga kamamay, kapag nag-no contact rule kayo sa kanila, o sabihin na natin nagkawalaan kayo ng communication dalawa, o kaya naman lalaki yung nag-no contact rule sa inyo, kailangan patibayin mo ang loob mo. Kung hindi siya nagpaparamdam, huwag ka rin magparamdam. Kung mataas ang pride ng lalaki, ipakita mo sa pagkakataong to, mataas din ang pride mo. Kamamay, bakit naman? Baka lalong hindi bumalik Baka mamaya sa halip na ma-realize niya na bumalik sa akin, ma-realize niya na naghahabol ako sa kanya, bumalik din siya sa akin. Hindi mangyayari yun mga kamamay. Hindi mangyayari na babalik sa inyo isang lalaki kapag naghabol ka na naghabol. Pakita niyo sa kanya, kung mataas ang pride niya, dapat mas mataas ang pride mo. Para sa ganon, lumambot siya, makita niya. Kung halimbawa siya yung nagkamali, siya yung nagloko, siya pa yung nag-no contact rule, ang kapal ng mukha, patunayan nyo na hindi kayo magkahabol kasi malakas ang loob ng isang lalaki na gawin ang no contact rule at hindi siya magparamdam at tiisin kayo dahil sa alam nila ang ugali mo. Alam nila na malambot kayo. Alam nila na maghahabol kayo sa kanila kaya tinitigasan nila Kaya kinakaya nila na tiisin kayo dahil hindi nyo kayang tiisin sila. Pero kung ipapakita nyo na mas matibay ang mga damdamin ninyo na tiisin din sila at mas maging mataas din ang pride ninyo dahil sa alam nyong mali sila, lalambot ang mga yan. Bakit? Mag-iisip ang mga yon. Bakit? Dahil isa kang maayos na babae. Mag-iisip ang mga yon na parang hindi na babalik yun Parang na-realize niya na tama talaga siya.
kung bakit siya ay tumitibay ng ganon. So, kapag ka ang lalaki ay nakapag-isip ng ganon, yung tipong parang hindi ka na talaga babalik dahil alam mong tama ka, mapipilitan silang bumaba dahil sila yung mali eh. Ang goal natin dito ay pagsisihin kung sino man sa inyong dalawa ang nagkamali. Kung ikaw ang nagkamali, magdusa ka. Nagkamali ka karapat-dapat kang iwan. Pero kung ikaw ay walang pagkakamali at yung lalaki ang nag-no contact rule kahit siya pa yung may kasalanan, sigurado ako, bababa at bababa yun. Kalaunan. Mawawalan siya ng isang taong kagaya mong maayos, maasahan, mapagmahal, at sumusunod sa tama. Kaya mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, kung mataas ang pride niya, dapat mas mataas ang pride mo. So next, panindigan mo ang pag-no contact rule mo hanggang sa lumambot siya. Yan ang sinasabi ko sa inyo, dapat pinaninindigan nyo. Hindi yung nag-no contact rule kayo, tapos after 1 month, iyak-iyak kayo. Kamamay, hindi ko na kayang no contact rule. Hindi ko na kaya, sobrang mahal ko Sobrang hindi ko kayang mawala. Ang hirap pag wala siya. Mga kamamay, bakit pa kayo nag-no contact rule? Kung gaganyanin nyo din lang naman ako. Bakit niya pa sisimulan kung susuko lang din naman kayo? 'Di ba? Pag nag-no contact rule kayo, tapos ay sumuko kayo, maghahabol-habol kayo, tatawa na kayo ng isang lalaki. At pag nangyari yon, bumalik kayo sa kanya, habang kayo ay nag-no contact rule, hindi kayo irerespetong muli ng isang lalaki dahil alam na nila ang kahinaan mo. Sinasabi ko sa inyo mga kamamay, ang no contact rule, napakalaki ng porsyento na muling manumbalik sa inyo ang isang lalaki. Ngunit kung ikaw ay susuko, lalambot, at ikaw ang mag-give up ng no contact rule na yan sa kanya, malamang sa malamang, hindi ka na niya kayang mahalin pa. Hindi ka na niya kayang respeto pa. At ang isang taong hindi kayang irespeto, bigyan ng respeto, ay hindi niya kayang mas mahalin pa. Dahil kung hindi mo kayang respeto ang isang tao, hindi mo siya kayang mahalin. Diba? Kung wala kang respeto, ibig sabihin nun, walang pagmamahal na involved. Kaya kung kayo man is mag-no contact rule sa kanya, panindigan ninyo, tibayan ninyo. Kung bumalik, salamat. Kung hindi bumalik, okay na rin. Diba? So next, ituloy mo lang ang pag-aayos at pag-i-improve ng sarili mo hanggang sa bumalik siya. Yes, mga kamamay, napakalaki talaga ng tulong nito kaya ito ay hindi maaaring mawala sa ating mga tips. Kailangan mga kamamay, dire-diretso ang pag-i-improve ng inyong sarili. Dire-diretso ang inyong pagtitiyaga na mag-workout, mag-zumba para sa inyong sarili. Kasi para sa inyong sarili din naman yan Hindi para sa lalaki. Di ba? Pag tinuloy-tuloy nyo ang pag-aayos, makikita ng isang lalaking improvement mo. Mananawa at mananawa rin yun sa kung anumang buhay na kanyang pinasok. Di bali sana kung toxic ka karapat-dapat kang iwan. Pero kung alam sa sarili mo na maayos ka, wala kang problema, ikaw lang yung iniwan dahil sa nakahanap siya ng bago, iniwan ka na, okay, mapera na lang kung losyang ka. Pero sabi ko nga, mag-improve kang muli, mag-ayos, magpa-sexy, kalaunan mga kamamay, babalik at babalik yun sa'yo. Okay, sabihin natin, ibigay muna natin sa kanya ang alas, ang huling halakhak, pero siguraduhin yung mga kamamay na gawin nyo ang lahat para bumalik ang isang lalaki sa pamamagitan ng pag-aayos, seryosohin nyo ito, gastusan nyo ang inyong sarili. Kung dati-rati, ang ginagastusan nyo ang isang lalaki, binibigyan nyo ng allowance, ng load, ng panggas. Ngayon, sa sarili nyo muna ito ibigay. Pag nakita ng isang lalaki na mas inaalagaan mo ang sarili mo, mas nag-i-improve ka, mas gumaganda ka, mas sumeseksi ka, sumasarap ka, marami kang pera, nabibili mo na ang gusto mo, malamang sa malamang, ang isang lalaki lalapit sa iyong muli. Babalik muli sa iyo. Sa no contact rule, maraming katanungan na sasagi sa kanyang isipan hanggang sa maisipan niyang bumalik. Hanggang sa maisipan niyang hindi ka na niya iwan. Yan lang muna sa ngayon mga kamamay, ang mga bagay na kailangan niyong gawin upang manumbalik sa inyo ang isang lalaki gamit ang no contact rule. So sana makatulong, sana may apply ninyo. At kung ikaw man ngayon ay nasa ganyang sitwasyon, yung tipong hindi mo alam kung babalik pa ba siya o ano, comment mo naman kung taga saan ka, kung anong pangalan mo para maging kaibigan din kita. Kung gusto mo na bigyan kita ng love advice tungkol sa iyong buhay pag-ibig, tawagan mo lang ako. So once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.